Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol sa isang babaeng nagngangalang Jen. At ito ang kanyang kwento ayon sa kanyang paglalahad. Sobrang stress ko ng araw na yon at kakabreak lang namin ng beat ko. At dagdag pa ang sobrang toxic ng mga calls na natanggap ko sa mga trabaho ko bilang isang call center agent. After ng shift ko, sobrang exhaust ko ang araw na yon. Naglaho ang pagod. Naghalo ang pagod at sama ng loob sa aking katawan. Ayaw ko pang umuwi at mas gusto ko muna manood na lang ng sine para naman makarelax ko at mawala ang stress ko sa araw na to. Nakagawian ko na kasi na bago umuwi pag ako ay stress, nanonood ako ng sine. Nilapitan ko si Laila sa locker niya habang ginawa niya ang bag niya para umuwi. Sis, gusto mo sumama ka? Manood tayo ng sine? Maganda daw yung movie, Lady Gaga na Star is Born. Tara, libre ko na. Nako, pasensya ka na sis, di ako pwede. Meron kasi kaming lakad ng jowa ko. Susunod na lang sis, pasensya ka na. Hay, nako, ano ba namang klaseng araw to? David pala ako masasamahan ng best friend ko. Bahala na, ako na nga lang manood mag-isa. Tadhana ko na lang talaga ang mag-isa, ang sabi ko sa sarili ko. Tinungo ko ang mall mag-isa. Dahil ang opisina na pinagtatrabahuhan ko ay nasa katabing building lang, ay naglakad na lang ako papuntang mall. Patuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa ticket counter ng sinihan. Ay nako, sarado pa pala. 9:25 pa lang pala at alas 10 pa pala magbubukas ang sinihan. Sarado pa pala ang sinihan. At di pa pala sila nagpapapasok ng tao. Makabili na nga lang muna ng ticket. Ate, isa po, Cinema 4. Sabay dugot ko ng pitaka sa aking bag at kinuha ang dalawang piso sa aking pitaka at inabot ko ito sa teller. Ma'am, Star is Born po ba? Sabay abot ng 400 piso na binayad ni AJ. Opo, yan nga po. Ma'am, sukli po ninyo. Salamat. Enjoy the movie, ma'am. Inabot ko ang sukli galing sa teller at nilagay sa bulsa ng bag ko. At dahil hindi pa pwede pumasok sa sinihan, ay pumunta muna ako sa isang sikat na fast food at doon ay may nakangiting bubuyog at doon kumain ako ng paborito kong Jolly hotdog. Tinignan ko ang oras sa aking cellphone at nakita ko na 9:45 na pala. Kaya tumayo ako at lumakad sa fast food at tinungo ang sinihan. Doon ko nakita na may bantay na sa labas at pwede na palang pumasok ang mga manunood. Ibinigay ko ang aking ticket sa lalaking bantay at kanyang hinati ang ticket. Ibinigay ang kalahati sa akin at ang pinunid na parte ay nilag niya sa isang box. Tuloy-tuloy ako pumasok sa loob ng sinihan at sobrang dilim sa loob.
Ginawa ko ang cellphone ko upang mailawan ko ang dinadaanan ko at pinaikot ko ito sa paligid at doon ko din nakita na ako nga ang unang taong pumasok sa loob. Naghahanap ako ng pwepwestuhan at napagpasyahan ko na sa may bandang itaas at sa gitna ako uupo dahil yun ang paborito kong pwesto habang nanonood para hindi ako maaabala sa mga dumadaan at makita ko ang full screen ng pelikula. Ramdam ko na may mangilan-ngilan na tao na pumapasok at naghahanap ng mga pwepwestuhan nang biglang umilaw ang loob ng sinehan at nagpatugtog na sila ng lupang hinirang. Ito ay ang hudyat na mag-uumpisa na ang palabas sa lahat ng sinehan. Pagkatapos ng pambansang awit ay dumilim na ang paligid at umpisa nang lumabas ang mga roles sa sinehan at ibang trailer sa mga aabangang pelikula. Nag-umpisa na ang panunood. Kaunti lang ang tao kasi third week na ng movie at first show pa lang ito for the day. Nag-relax ako sa palabas at nag-enjoy. Ini-enjoy ko ang mga kanta at eksena Lady Gaga at Bradley Cooper nang nakaramdam ako ng lamig. Shit! Wala nga pala akong dalang jacket. Sana din ako nag-blouse at nag-miniskirt. Ramdam ko na nigas ang dulo ng aking mga kabdukat dahil sa ginaw. Dahil manipis ang blouse ko kaya nilagay ko ang magkabilang kamay ko sa kilikili ko parang niyayakap ko ang sarili ko. Habang ito ako sa panunod ay biglang may naramdaman ako na umupo sa tabi ko. Hinayaan ko lang siya na upo sa tabi ko at nagpapatay mali siya lang ako na parang okay lang na walang problema. Iginilid ko ang mata ko para masulyapan ang tao sa tabi ko at nakita ko na maputi, chinito ang gayo at matipuno ang katawan at halatang nag-gym. Ang hot niya tingnan. Tansya ko that time ay nasa 28 to 30 years old siya. Hindi ako nagpahalata. Ngunit parang may gumuhit sa pagkababae ko at ramdam ko na medyo umambon-ambon sa parteng iyon. Nang masilayan ko ang kanyang itsura, nilagay ko ang kamay ko sa armrest ng upuan at naramdaman ko nilagay din ng lalaki ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko. Nagpapatay mali siya na lang ako at pinikit ko ang mga mata ko. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko ng panahon na yun. At ramdam ko ang patuloy na pag-ambon sa may parting baba ng aking katawan. Ginalaw ko ang ulo ko at bigla kinuha ng lalaki ang kamay ko. Nag-ayos ako ng upo. Tinayos ko ang kamay ko. Nilagay ko sa kilikili ko at pumikit ako uli. Maramdaman ko na hinaplos niya ang braso ko. Simula, pataas at pababa. At inulit ito ng 3 beses. Sobrang kakaiba ang naramdaman ko that time. At parang gusto ko na siyang yakapin at halikan. Sa isip-isip ko, pag hinila ako nito at merong gustong gawin, ay go na ako. Pagkatapos niyang haplusin ang braso ko, ay nilagay niya ang kanyang kamay sa aking mga binti at marahan niya itong hinimas-himas ng pataas at baba. Ramdam ko ang malambot niyang mga kamay at sobrang banayad na haplos niya sa aking mga binti.
Tinigil niya ito sandali at tiningnan niya ako. Nakita niya na nakapikit din ako kaya nangaas siyang unti-unting umakyat ang kanyang paghimas paakyat sa mga hita ko at banayad itong hinahaplos-haplos. Ngunit pinipigilan ko ito. Gusto ko nang umalinghing sa sarap. Pero ayaw ko marinig niya ang aking pagkalinghing. Hindi ko na nakaya. Alam niyang tag-ulan na. Sa may parteng baba ko. At panay pa rin ang paggalaw ng kanyang mga kamay sa aking hita at ramdam ko na paakyat na ito patungo sa dapat puntahan. Ang sarap, hindi ko na mapigilan ang sarili ko nang mas lalo pa niya itaas ang paggalaw ng kamay niya at patungo na ito sa pinakagitna ng aking katawan. Rinig ng lalaki ang magkahalong butong hininga ko at ang paghinga ko na parang nagkahabol. Alam niya, nagising ako. Hindi ko na talaga kaya. Kaya medyo pinaghiwalay ko na ang hita ko para diretso na makapunta ang kanyang kamay sa dapat puntahan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa susunod na mga videos. Abangan ang susunod na kabalata. Hanggang sa muli, maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol sa isang babaeng nagngangalang Jen. At ito ang kanyang kwento ayon sa kanyang paglalahad. So